Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa ating buhay ngayon, ang isa sa parabang nawawala at halos hindi na masyadong nabibigyan ng importansya ay ang kahalagahan ng pag-iintay. Parabang sa panahon ngayon, nakakainip, napakahirap ng nag-iintay. Kapag meron tayong naisip na gustong gawin, dapat ngayon na yon, dapat matapos na yon, dapat magawa na yon. Ang hirap na sa panahon natin ngayon, yung mag-intay. At kung babalikan natin ang ating mga pagbasa ngayon, una mula sa aklat ng Henesis, narinig natin ang napakagandang kwento matapos ang malawakang pagbaha. Dito sa kwentong ito, ipinapaalaala sa atin ang kung ano ang kahalagahan ng pag-iintay. Halos ilang beses nagpakawala ng kalapati si Noe para masiguro na ang tubig ay halos humupa na at meron ng tuyo na lupa kung saan sila ay ligtas na makabababa mula dun sa malaking daong. At itong ginawang ito ni Noe ay malinaw na pag-iintay sa kung ano ang plano at tamang panahon na itatakda ng Diyos. Para kay Noe, ang panahon na itatakda ng Diyos ay mahalaga. Hindi ako dapat mangunguna sa Diyos. Hindi ako dapat magmamadali. At lalong hindi ko dapat pangungunahan ang Diyos. Para kay Noe, may panahon sa lahat ng bagay. Ako'y sinabihan ng Diyos na gumawa ng malaking daong at doon isakay ang aking pamilya, ang mga hayop, at anyayahan ang mga tao na sumama. Pero alam natin ang nangyari, di po ba? At sa kabila ng lahat ng ito, nangyari ang kung ano ang plano ng Diyos. At nangyari ito ayon sa panahon, sa oras na itinakda ng Diyos. Sa Ebanghelyo, mukhang sa unang pagtingin, itong kwentong ito ay parabang nagpapakita yata na si Jesus ay medyo kinulang sa kapangyarihan. Kasi sa maraming kwento sa Biblia, napakamakapangyarihan ni Jesus sa salita at gawa. Ang kwento sa Ebanghelyo, dinala kay Jesus ang isang bulag at ipinakiusap na ito ay kanyang panumbalikin sa kanyang paningin. At ang sabi ng Ebanghelyo, inakay ni Jesus sa labas ng bayan ang bulag, niluran sa mata at hinipo ito at sinabi, may nakikita ka na bang anuman? Ang aasahan natin, magaling na, nakakakita na ang bulag. Pero hindi. Ang sabi ng lalaki, meron po akong nakikita pero parang mga punong kahoy. Ibig sabihin, hindi totally restored ang paningin ng bulag. Anong nangyari sa kapangyarihan ni Jesus? At muli, hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag at sa pagkakataon na yon, malinaw nang nakakita ang bulag. Kung iuugnay natin ang kwentong ito sa unang pagbasa, magkaugnay sila sapagkat malinaw na binibigdang diin sa kwentong ito
Mangyayari at mangyayari ang lahat ayon sa kagustuhan at ayon sa plano ng Diyos. May mga pagkakataon ang plano ng Diyos ay mangyayari gradually, hindi bigla, hindi instant. May pagkakataon, unti-unti ibibigay niya ang kung ano ang kailangan natin. At ibibigay niya ito sa oras at panahon na gusto niya. Hindi dun sa oras at panahon na gusto natin. At ito yung dapat na maging malinaw sa atin. Sa katotohanan, ang kwento sa Ebanghelyo ay hindi nagsasabi na bawasan ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi iyon totoo, sapagkat kailanman hindi mangyayari na ang kapangyarihan ni Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ay mabawasan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat sapagkat siya'y Diyos. Kaya nga lamang may pagkakataon na hinahanap niya sa tao ang pananampalataya na kahit hindi nangyayari ang kung ano ang gusto ng tao, patuloy ka pa rin bang magtitiwala? Na kahit hindi nangyayari ang kung ano ang gusto mo na mangyari ngayon, patuloy ka pa rin magbibigay ng iyong sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Sa madaling salita, ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin, hayaan natin na ang Diyos ay maging Diyos at mangyari ang lahat ayon sa Kanyang plano, sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang oras. Huwag nating ipilit ang kung ano ang gusto natin. Hayaan natin mangyari ang lahat ayon sa panahon, sa oras na itinakda ng Diyos. Amen.